Itong Ama Namin at saka itong Hail Mary full of grace, wala po ba itong kabuluhan? Oo. Paano pag kasi nga, bakit nga kayo nananalangin kay Maria? O meron po ba itong kabuluhan? Bakit kayo nananalangin kay Maria? Tika muna. Wala po ba itong kabuluhan o may kabuluhan po ito? Bakit kayo nananalangin kay Maria? Tika. Dito muna tayo. Huwag kang bumutaw kay Maria muna. Dito muna tayo. Yung panalangin po namin na Ama Namin paulit-ulit at saka yung Hail Mary paulit-ulit, may kabuluhan po ba yan o walang kabuluhan po yan? May kabuluhan yan. Ang problema lang, inuulit-ulit mo, ayaw ng Diyos na inuulit-ulit yung panalangin. Dapat isang beses lang, tapos. Yun. Sino may sabi isang beses lang? Sige nga. Ano yun? Sinong may sabi sa inyo na isang beses lang? Sige nga. Sinong may sabi na isang beses lang? Sino may sabi? Anong tata sa Biblia na dapat isang beses lang? Ano ba ibig sabihin ng walang paulit-ulit? Hindi paulit-ulit? Walang kabuluhan na. Ibabasahin mo nga ulit yung talata mo binabasa. Sinabi doon mga walang kabuluhang panalangin. Teka muna. Ay, hindi itong taong ito, hindi ito nakakaintindi na binabasa po niya. Ang sinasabi sa talata mo, walang kabuluhang panalangin. Bawal ulit-ulit yung walang kabuluhang panalangin. Ay, itong mga taong ito, may diferensya ito sa pagkakaintindi. Ay. Hindi. Ang nakasulat sa Biblia, pakinggan mo ko. Ang nakasulat sa Biblia, walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi, walang kabuluhang panalangin. Hindi. So, walang kabuluhang paulit-ulit. So, kung uulit-ulitin po yung Our Father at saka Hail Mary, walang kabuluhan po ba yun? Pag duro-diretso, siyempre maririnig din ang Diyos doon. Walang kabuluhan po yun? Walang kabuluhan po yun? Di ba tama? Hindi. Ikaw yung mali rito. Walang kabuluhan po yun? Bakit ulit-ulitin? Every minute. Yung pagsamba sa Diyos, Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Tika mo na. Tama yun? Sambahin ang ngalan mo. Mali yan? Walang kabuluhan po yan? Maiimpyerno kang gugot kung ganyan. Ano, ulitin nyo ng 10 beses? Tika mo na. That words ay galing ng langit po yan. Tingnan na. Remember? Tingnan natin. Tingnan natin kung sino tingnan natin sa judgment. Tika mo na. Sa judgment day. Porong ka lang opinion. Malalaman natin yan kung sino yung maling aral. aral. Lang opinion eh. Hindi. Tingnan natin sa maling aral kung sino. Sinasabi mo, naligtas na ba si Soriano? Para sasabihin mo, tingnan natin. Wala pa. Kasi nga, mangyayari pa lang yan. Kami meron na eh. Alam mo kung asan, mangyayari pa lang yan. Okay na. Sige na, okay na. So, at least, wala na eh. Sino sabi sa inyo mangyayari pa yan? After death, meron ng judgment. Mangyayari yan sa susunod. No. After death, meron ng judgment. Ano? Ayan. Ano yung gusto niyo na patunayan? Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? Pag may mabasa po Hindi ako. sa purgatorio yun eh. Hindi. Pag may mabasa po ako, tingnan mo na. Pag may mabasa po ako sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling po kayo? Sa purgatorio nga yan. Pero hindi yan yung tunay na paghukom. Hindi yan. Sa purgatorio? Dito sa Biblia po tayo sa Biblia. Biblia po tayo. Pag may mabasa po ako sa Biblia, na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? Ang daming mali talaga sa Katoliko, promise. So, mali po yung turo ng Iglesia Katolika. Mali po yung turo ng Iglesia Katolika na after death is judgment. Sige. Mali o tama? Hello. Mali po ba ang turo ng Iglesia Katolika? Mali po ba ang turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na after death is judgment? Mali o tama? Anong after death is judgment? Hindi yun. Hindi pa naman yun. Hindi yun yung tunay na paghukom. Hindi yun tunay. Hindi yun. So mali nga. Hindi pa yun yung judgment na tinatawag. Kung hindi pa yun, so ibig sabihin mali nga. Ngayon yung mga patay. Tingnan mo na. So ibig sabihin mali nga. Anong mali? Mali yung alin? Yung after death is judgment.
Wala pa nga kasi ngayon. Wala pa kasi ano ngayon. Kung may magtuturo na after death is judgment, mali nga. After death is judgment. Mali o tama yun? Hindi ko masasabing mali yun kasi nga. Ayun. Yung iba kasi or na naman ito ay yung iba meron kasi meron kasi wait lang. Maging firm ka sa sagot po ninyo. Wag po kayong wag po kayong parang yes or no, nasa or po kayo. Hindi pa nga kasi yun. Hindi pa kasi nangyayari, hindi pa nga bumaba si Kristo na hindi pa nga bumaba. Kaya nga hindi pa bumaba. So ibig sabihin hindi pa nangyari ang judgment. Hindi pa ngayon, hindi pa yun yung judgment. So hindi pa nangyari ang judgment. So hindi pa. Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aamin niyo po sinungaling kayo. Oh. After death is judgment? Yes. Alam niyo, napakalawak kasi yung tinutukoy niyo na yan. Pag may mabasa po ako, yung mababasa. Tika mo na, tatalian kita sa isang talata. Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aaminin niyo po sinungaling po kayo? Wait lang. Hindi na kasi yan yung range ng yung nag-aalipay po kayo yung knowledge ko yung dyan. Nag-aalipay po kayo. Hindi na po kasi doon lang po kasi yung topic sa nakakaawa po kayo, sir. Dalawa lang po kasi yung gusto kong i-topic. Yung sa imahe. Sa totoo lang po ha, yung sa mga imahin po yung topic, actually nag-i-interpret po kayo ng sarili po yung opinion. Wala po kayong tinatawag na basis. Puro lahat po non sequitur. Ibig pong sabihin, it does not follow. So, ibig pong sabihin po, sir, mali po kayo. Historically, textually, rhetorically, philosophically, mali kayo lahat. Ako, meron po akong basis na pagsasabihin ko po na mali po kayo. Yung akala nyo. Bakit po? Kasi, meron po, pag magbabasa po tayo ng Biblia, dapat meron pong tamang interpretation. And that interpretation, hindi mo nga nasagot lang doon sa mga paulit-ulit na pagdasal. Teka muna. Yung pag-iisip nyo po, dapat i-inline po ninyo sa pag-iisip ng sumulat. Teka muna. Anong talo? Talo si Mubaga. Wala kang nabasa doon na mali ang Katoliko. Di ba binasahan kita, sinabi ko, pag may nabasa wala eh. Ikaw nga yung talo rito eh. Kasi ang deal natin dito, pag may mabasa ka na mali ang Katoliko, aaminin ko talo ako. Wala kang nabasa yung mababasa ng wala kang nabasa. Sabi doon, walang kabuluhang paulit-ulit. Ang Our Father at saka Hail Mary, sabi mo, may kabuluhan yan. Tapos sasabihin mong bawal? Ay, itong taong ito. yung Hail Mary? Yung Hail Mary? Opo. Yung Hail Mary? Yes. Ano po yun? Ulit-ulit yun. Walang kabuluhan po yun? Bakit inulit-ulit? Diba sabi nga ng Diyos, huwag niyo ulit-ulitin kasi naririnig kasi yung Diyos at ulit-ulit. Okay lang sana yung isang sabi ng mahal na bilhin, from now on, all generation shall call. Hindi. Sabi ng mahal na bilhin, all generation shall call me blessed. Ibig sabihin, lahat ng mga salinlahi tatawag sa kanyang blessed. So, ibig mo sabihin, dapat paulit-ulit. Ay, all generation shall. Ibig sabihin, you are commanded to say that word. Blessed art thou among women. Ay. Ibig sabihin, ikaw yung walang common sense rito. Saan mababasa sa Biblia na sambahin si Maria? Pag na may nabasa, katalo ako. Wala naman kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Wala kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Wala po kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Parang obligado po ako magbigay sa inyo ng talata. Wala po. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng talata. Hindi. Bigyan nyo nga ako ng turo ng Iglesia Katolika na sinasamba namin ang mahal na birhen. Sinasamba nyo. Anong dokumento ng Iglesia Katolika? Basahin natin. Hindi sa dokumento. Ginagawa niyo. Opinion ka lang puro eh. Wag kang opinion. No. Opinion lang puro yung argumento po ninyo eh. Nakikita ko kasi. Judgmental ka lang. Kung ano yung nakikita mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, wag kang mangusga ayon lang sa nakikita mo. Ay. Wala kang ebidensya, wala kang basihan. Bakit? Dinadasalan niyo si Mama Mary. Dinadasalan niyo. Tinatawag niyo pa. Pray for us nga. Tinatawag niyo pa nga Mama si Mama Mary, di ba? Magkaiba yung nagpapatulong ng dasal at dinadasalan. Tapos, kaya nga sabihin namin pray for us alam niyo, ito yung kinapangit. Alam niyo bakit mas gusto kong lumipat,
Alam niyo bakit mas gusto kong lumipat sa ibang reliyon? Kasi nga, dinadasalan niyo, sinasamba niyo si Mama Mary, inuutusan niyo pa. Akalain niyo? Akalain niyo? Akalain niyo, yung ina niyo na sinasamba niyo, inuutusan niyo? Di ba inuutusan niyo si Mama Mary, ipanalangin mo kaming makasalanan. Sinasabihan niyo si Mama Mary, ipanalangin niyo kaming makasalanan. Hindi ka nakakaintindi sa salitang Tagalog eh. Ipanalangin mo kami. Hindi namin sinasabi na ipanalangin mo. Dapat ano mo po? Ipanalangin mo. Hindi po, ipanalangin ibig sabihin request po 'yan. Ay. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo. Iba yung inuutusan. Hindi nagpapatulong. Itong taong ito lang puro ka lang argumento, walang ebidensya eh. Tama. Nagpapatulong nga, di ba? Iba yung nagpapatulong at nag-uutos. Pakinggan mo nga. Ipanalangin mo kami. Pagkatapos? Ipanalangin mo kami. Ayun, inuutosan mo. Inuutosan mo. Sino may sabi sa inuutosan namin yun? Mama Mary, akalain nyo yan? Pray for us English? Akalain nyo yan? Ina ng Diyos? Tapos inuutosan nyo? Hindi po. Pray for us? Hindi po, pray for us. Tika muna. Pray for us, utos yun sa inyo? Sino kayo? O sa Tagalog? Anong nakasulat? Anong nakasabi sa Tagalog? Pray for us. Anong nakasabi sa Tagalog? Ipanalangin mo kami. Yes. Nagpapatulong po kami. Ipanalangin mo kami. Nagpapatulong nga. Nagpapatulong. Hindi inuutosan. Nagpapatulong. Walang sinabi na. Nagpapatulong nga, di ba? Hindi. Walang sinabi na. May sinasabi ba na tulungan mo kami? Hindi. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Grabe naman. Grabe naman itong taong ito. Simpleng vocabulary, hindi mo maiintindihan. Itong taong ito, diferensyado. Wait lang. Pag sinabi ko ba sa'yo na... Tika muna. Pag sinabi ko ba sa'yo na... Parang walang kabuluhan na itong argumentong ito eh. Sinabi ko ba sa'yo na... Ini-insist mo yung mali po ninyo eh. Ano ba ibig... Nagpapatulong. Wait lang. Pag sinabi ko sa'yo na ipanalangin mo ako, nagpapatulong, ipanalangin mo ako? Utos yan. Sige daw, sabihan kita. Ikaw, sabihan kita. Pag may mabasa po, tika muna. Sir, ipanalangin mo ako. Pag may mabasa po ako na si San Pablo, sinabi niya, ipanalangin nyo ako. So, ibig sabihin, inuutosan ni San Pablo yung mga tao noon? Sige nga. Ipanalangin, anong yes, same. Saint Paul. Si San Pablo mismo nagsabi, ipanalangin nyo ako. Hindi. Yes. Wait lang. Sinabi niya mismo na ipanalangin mo ako. Ipanalangin niyo ako. So, ibig sabihin, pag sasabihin palang ipanalangin mo ako, so ibig sabihin, nag-uutos ka. Di ba? Yan yung understanding po ninyo? Di ba? Pag sasabihin, ipanalangin mo ako, so ibig sabihin, inuutosan mo yun. Yun. Sige. Tama. Sige, sabihan kita. Pag may mabasa po ako sa Biblia, ipanalangin mo ako. Na sinabi ng San Pablo na, ipanalangin nyo ako, ibig sabihin, utos yun? Hindi, ano ba yung sinasabi doon? Ipanalangin mo ako. Wala na. Ngayon. At magpakailanman. Wala itong pagkakaiba ni Wala itong pagkakaiba ni Lingas at saka ni Alinton, puro lang opinion. Puro lang opinion itong taong ito. Nakakaawa po ang tao pong ito eh. Puro lang opinion eh. Di ba? Ang dami-dami po nating hinahanap po sa kanyang mga dokumento pero hindi po Ay, wag niyo i-insist yung mali po ninyo. Talo kayo. Kayo po yung talo rito. Ang dami-dami po yung butas eh. Ang laki-laki ng mga butas na alam niyo sinasabi? Wala po eh. Kasi nga, nakikita niyo, hindi ako ganong kagalingan sa Bible. Pero, wait lang. Ang dami-dami po mga pinanggit na wala sa Biblia at inaamin nyo po mismo na ang dami-dami nyo mga sinasalita na wala sa Biblia. Dinadagdagan nyo yung nakasulat. Wala. Okay na. Paano nga pag binabasa ko na bawal yung paulit-ulit? Puro lang. Walang kabuluhan nga di ba? Talo kayo. Yung wala pa ulit-ulit, walang kabuluhan po yun, di ba? Yan binasa kanina, di ba? Kaya nga, tinatanong kita, yung Our Father at Hail Mary, may kabuluhan ba yan? Sabi mo, oo, merong kabuluhan. Pagkatapos, ibig sabihin, hindi pala bawal. Ay, itong mga taong ito, diferensyado. Ang ibig sabihin, walang kabuluhan. Wala na. Ulit-ulit. Wala na.
Itong argumentong ito, Talo opinion versus Talo kayo facts. pag ganyan. Tapos ikaw pa yung magsasabi sa akin na talo, ay wala na po kayo. Okay? So maraming salamat po sa inyo, Mr. Rain. Wala na, tignan nyo, di ba? Ang dami-dami mga dokumento inilalatag pagkatapos, ayun, puro personal interpretation, nakakaawa naman po. Ito po yung ito po ba yung yung style po ninyo ng mga tinatawag na depensor na Elisoriano? Iniintindi ang Biblia pagkatapos dinadagdagan pa? Ay, diferensyado itong mga taong ito. Di ba? O, tingnan nyo, di ba? Ang dami-dami nandito. Sinasabi, wag mo na yan patulan, ganito, ganyan. Eh, hindi, pinapatulan po natin yun. Eh, bakit po? Kasi pumapasok po sa program po natin. Pero again, puro lang opinion. Hinahanapan po natin ng ebidensya, hindi makapagbigay ng ebidensya. Kahit isang isang page sa Biblia, wala po eh. Wala po. Sabi niya, mali ang ribulto. Ang Diyos na paggawa ng ribulto. So, yun, nahihirapan po siyang ma-connect po yun. So ngayon, sabi niya, walang problema sa Diyos-Diyusan. Pagkatapos sinasabi niya, yung mga ribulto ng mga Katoliko, Diyos-Diyusan po yan. Sino nasabi sa inyo? Anong dokumento sa Iglesia Katolika niyo, Diyos-Diyusan po ito? Eh, wala. Puro opinion. Yun, tumakbo po siya doon sa Tumakbo po siya doon sa tinatawag na paulit-ulit. Ang sinabi doon, merong adjective eh. Ang sinabi ng Panginoon Kristo, walang kabuluhang paulit-ulit. Kaya nga po tinatanong natin siya, na ito bang Our Father at saka Hail Mary, ano ba ito? May kabuluhan ba ito o wala? Sabi niya, may kabuluhan. So, ibig sabihin, hindi pala ito bawal. Kaya nga, ipinagpatuloy po natin sa verse 9. Sabi ng Panginoon, kung magdadasal kayo, ito ang idasal ninyo. So, ibig sabihin, dapat sundin natin yung sinabi ng Panginoon.